May nagtanong sa akin, sabi niya, bro, na pakinggan ko yung video mo patungkol sa yung bawal mag araw-araw ng blender at mag-juice na prutas gulay. Anak daw niya, maliit pa, nasanay na mag-juice. Juice niya ng prutas gulay. Ngayon, ang study, klaruhin ko lang para maraming hindi masyado nakaintindi. Ang pinagbabawal doon na kainin mong prutas araw-araw yun, ibig sabihin yun po yung paraan ng pagkain mo. Pero kung gusto ka mag-juice or mag-blender dahil gusto mo talaga, ang gagawin mo niyan, 1 linggo lang. Araw-araw 1 linggo. Pagdating ng 1 linggo na yon, hihinto ka naman ng another 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo na naman, babalik ka naman doon. Ibig sabihin, meron siyang gap, hihinto ka. Sa pag-aaral kasi yung prutas at gulay na biniblender o ginujuice mo, tapos pag iniinom mo yung bigla, magugulat yung ating tiyan. Dahil pag kumain tayo, may naghahanda yung panunaw, tutunawin niya yun. Inumin mo siya, di mabigla yung tiyan natin. Kaya tataas po yung sugar. Bawat prutas at gulay na yun, mayroon siyang content na sugar. Kahit maliit ang content, dahil marami sila naipon, dadami yun. Yun po ang isang rason na hindi maganda na araw-arawin mo dahil mataas ang sugar. Pag tumaas yung sugar mo, siyempre tataas din yung cholesterol, tataas din yung uric acid. Yun po, hindi kayo mag-juice pero may gap, i-stop kayo. Huwag po araw-arawin diretso-diretso. Pero kung kaya ng anak ninyo na nguyain, may ngipin na siya, mas maganda panguya para masana yung bata sa natural na process. Yun pong natural talaga. Dagdag tip ko na lang din sa mga may anak. Kung gusto nyo yung anak nyo na lumaki na malusog, iwasan nyo sila sanayin ng mga matatamis na pagkain. Yun ang iwasan ninyo. Dahil ang nakapanghina talaga sa immune system ng tao, sugar. Kaya yung mga pagkain ng mga processed food na may mga sugar, yun po ang isang dahilan na dumami ang sakit sa mga tao sa panahon natin ngayon. Sana po nakatulong. Maraming salamat sa Diyos.